Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Biyernes, 85 pesos na minimum wage hike sa Metro Manila. Pinatawan ng temporary restraining order ng korte sa Pasig. Samahan ng mga manggagawa, kukwestiyonin daw ang TRO. Isa po itong malaking sampal, insulto po sa mga manggagawa at sa mismong institusyon po ng gobyerno patungkol sa pagtatakdaan ng sahod. Napakalaking pananarantado ito sa mga manggagawa. Presyo ng petrolyo may rollback daw sa susunod na linggo. Kasabay niyan, panibagong bugso ng fuel subsidy sisimulan na rin daw ngayong Agosto. Talent manager na nambubugaw umano ng mga alagang celebrity sa mga politiko, arestado. Ang nasabing talent manager, ikinanta na kinontrata pa raw siya para siraan ang isang mataas na opisyal ng administrasyon. Buong bansa nag-watch party para sa performance ng SB19 sa Lollapalooza Music Festival. At comeback teleserye ni Marvin Agustin at Jolina Magdangal ngayong Vermonths na raw mapapanood. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood sa guide. Ang buting utang, kumikita sa mga utang, kumikita. Dagsana ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. 2 estudyante ang nahulihan ng baril sa kanilang eskwelahan sa Biliran at Isabela. Habang sa Maynila, sugatan sa hit and run ang isang grade 9 student. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Nina Ong Pauco. Martes ng tanghali huminto ang coaching ito para sa pagtawid ng estudyante sa Barangay 412, Sampaloc, Maynila. Pero biglang sumulpot ang isang motorsiklo at nabundol ang binatilyo. Sa lakas ng impact, tumilapon ang grade 9 student. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikitang nakipagpalit sa angkas ang rider. Pero natunto ng 21 anyos na driver. Matapos maplakahan ang kanyang motor at malaglag ang kanyang cellphone, nasa kustodiya na siya ng Manila Police District. Hindi naman siya under influence of alcohol, pero ang sabi nila, nagmamadali daw sila. Pero sabi ko kasi, walang valid reason dun sa nangyari na para iiwan mo yung nabunggo mo. Yung mga tumatawid sa pedestrian lane, bigyan po natin sila ng daan para makatawid. Sa Bataan, arestado sa bypass operation ang isang 18 anyos na grade 11 student. Nakapantulog pa siya ng ihatid sa katransaksyon ng parsela pero ang laman pala nito, hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 490,000 pesos. Git naman ng sospek na pag-utusan lang siya at hindi alam ang laman ng i-deliver. Sa Biliran, nakumpiskahan naman ng kalibre 38 na revolver ang isang grade 6 student nitong Miyerkules. Mismong principal ng paaralan ang nagsuko sa mga pulis ng baril na walang bala. Iniimbestigahan kung saan ito galing at paano napunta sa bata. Nahulihan din ng baril ang isang 14 anyos na estudyante sa Isabela. Napag-alamang kinuha niya ito mula sa isang lisensyadong may-ari na agad nag-report sa mga otoridad nang mawala ang baril. According sa bata is nadala niya sa school without naman intention to harm anybody. Ang plano nila is ibenta yung baril. Sasailalim ang bata sa intervention program ng Social Welfare Development. Sa Maynila, kita ang pagdating ng isang delivery rider sa Barangay 375 Tondo, umaga ng July 22. Habang tinatawag niya ang pangalan ng hahatiran ng parcel, napatingin siya sa itaas, maya-maya. Sinalo ng rider ang nahulog na paslit mula sa second floor ng gusali. Kinilala ang rider na si Brian Serrano. Dahil sa kanyang maagap na pagtulong, binigyan siya ng pagkilala at cash ng kanyang kumpanya. Kapatid, para sa 1PH, Nina Ong Pauco, News 5. Arestado ang isang talent manager na nambubugaw umano ng alagang celebrity sa mga politiko. Matapos makakuha ng intelligence report, nagpanggap na kliyente ang isang NBI agent at nakipagtransaksyon sa talent manager. Nagkasundo sa 110,000 pesos bawat babae
bago isinagawa ang entrapment. Nailigtas ang 5 babaeng celebrities habang sinampahan ng kasong paglabag sa human trafficking ang talent manager. Habang nasa kustodiya ng NBI, isiniwalat umano nito na may kumuha sa kanyang dating kongresista at kinontrata silang i-frame up ang isang opisyal ng administration. Financier daw ang isang kasalukuyang kongresista na hindi na muna pinangalanan ng NBI. Patuloy pa ang investigasyon sa issue. Maantala muna ang 85 pesos na aumento sa sahod ng minimum wage earners sa Metro Manila. Kasunod ito ng inilabas na temporary restraining order ng Pasig City Regional Trial Court. Pinagbigyan ng korte ang hiling ng 2 kumpanya na maglabas ng TRO. Epektibo ito hanggang August 13 at magkakaroon ng hearing sa Lunes, August 3. Dahil dito, balik sa 695 pesos ang minimum wage ng mga nasa non-agricultural sector at 658 pesos para sa agri, retail at small manufacturing sectors sa Metro Manila. Aminado si DOLE Acting Secretary Francis Tolentino na nalungkot siya sa utos ng korte pero susundin nila ito. Pumalag dyan ang ilang labor groups. Kini-question din namin yung agarang issuance ng TRO ng Pasig RTC dahil tingin namin walang basihan para mag-issue ng TRO because kung gusto nilang may questionin dun sa wage order, dapat umakyat sila sa NWPC. Isa po itong malaking sampal, insulto po sa mga manggagawa at sa mismong institusyon po ng gobyerno patungkol sa pagtatakdaan ng sahod. Ano ka ba naman, Secretary Tolentino? Secretary of Labor ka. Dapat, proteksyonan mo yung mga manggagawa. Bakit naman agad kayo kumampi sa mga negosyante? Napakalaking pananarantado ito sa mga manggagawa. Para makuha naman ang panig ng mga employer, makakausap natin si Ginoong Sergio Ortiz Luis, Presidente ng Employers Confederation of the Philippines. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Ay, magandang tanghali sa iyo, Cyril, at sa mga nakikinig sa atin. Sir, Nanonood. ano po ang opisyal na posisyon ng ECOP dito sa TRO na inilabas ng Pasig Court laban sa implementasyon ng 85 pesos na wage hike sa NCR? Alam mo, doon sa, for the first time, doon sa Regional Wage Board, nag-dissent ang ECOP doon sa utuhan, ano? Dahil yung computation, hindi kami nagkasundo sa computation, ECOP, ang posisyon namin, computation namin ay 50 lang pesos, ano? Pero nagbutuhan, natalo kami, ang nanalo yung labor, tsaka yung government agencies doon sa 85 na 60 at 25. Ang ano namin doon, although hindi kami nag-dissent kami, we respect the decision kasi yun naman talaga yung proseso, no? And we respect that at susundin namin. Ngayon, mayroon nag-fight nga sa RTC. Tingnan natin kung anong lalaman tayo magagawa. Magkintay tayo kung anong desisyon ng RTC. Pero sir, ano po yung pangunahing dahilan ng ilang negosyo at petitioner kung bakit nga hindi pa kaya sa ngayon itong 85 pesos? Alam mo kasi, sa NCR lang yan, pero bibigyan kita ng overview. There are 52 million workers in the labor market, 84% of that is done sa informal sector and yung 16% done sa formal sector. Yung mga informal sector hindi entitled sa mga benepisyo yan ng DOLE, ng dahil sila wala namang mga employers. So, sino ba yung mga yan? Mga farmers, fish and folks, mga market vendors, tricycle drivers, jeepney drivers, alala mo sila kang salary, no? Doon naman sa 16% sa formal market, ang mga kumpanya yan, 90% micro. Micro, 8% is small,
only less than 2% yung medium tsaka large. No? So we're talking now of yung 90% na micro and medium. Wala pa yung increase sa salary. Hirap na dahil sa inflation, napakataas, taas ang gasolina, taas ang elektrisidad. So hirap na sila talaga. So talagang umaangal doon sa taas. Ano? Pero yun nga, diba, sa proseso, yun ang lumabas. Out of remember, out of the 52 million workers, mga 4%, mga 44 billion lang ang entitled sa minimum wage. Ngayon, kung kakaroon ng matutumbok yung yung dinisukit yung ibang distortion, maabot ng almost 5 billion sa buong Pilipinas. In the meanwhile, laging pinagtataas yan taon-taon, naiiwanan yung iba. Naiiwanan yung 80%, yung 84%. Ang nangyayari, nagtataas ng presyo yung mga kung hindi lang pinapatong yung taas na sweldo sa presyo nila, kung hindi na kayang maitaas yung presyo, diba, bawas ng tao, o kung iba, nagsasara na lang. Yun ang istorya. Kaya talagang napakahirap na magtaas sa sweldo. Madaling sabihin yung para sa benepisyo ng mga manggagawa, pero kung konti lang manggagawa na bibenepisyuhan. Ganun pa man, yung wage board ang nilirespeto namin. Talagang pinakamalapit sa katotohanan. Taon-taon ginagawa nila yan at pinag-iisipan mabuti at may mga formula. Hindi kami pumayag, hindi kami boto sa 85 pesos dahil hindi nila na-consider sa computation, nasa wartime tayo. Extraordinary inflation, extraordinary yung mga dislocation ng So, kaya kami, namin, that more than 50 sana. Pero ganoon pa man, kung natalo kami rin sa proseso, dinirespeto namin. Ngayon, dumaan sa korte, hindi ko alam kung bakit sa korte napunti. Dapat sana appeal sa DOLE, sa Waste Board. Anyway, whatever it is, hintayin lang natin yung decision. With this, though may TRO, pag nagtuloy-tuloy po ito long-term, ano po ang pwede or posibleng epekto nito kung talagang tuloy na po yung 85 pesos? Ano yung pangamba rin ng mga negosyante? Yun na sinasabi ko, even without that, hirap na yung mga negosyo, lalo na yung small. Sabi ko nga sa'yo, naiiwanan yung mga informal sector, tapos tataas yung sweldo, baka worried niya ang Bangko Sentral, It might affect even inflation, baka bedtag pa sa inflation natin inalo ngayon. Medyo bumababa pa nga na sana, tumataas na naman yung fuel, saka inflation, nag-ano na naman. So, yun ang problema. Marami riyan, mahihirapan talaga. So, although ang nagsampa po nito ay dalawang kumpanya lang, so nagkaroon po ng TRO talaga sa pagtataas po ng aumento, may mga kumpanya na raw po nakapagbigay ng unang tranche ng aumento. Siguro, depende na. Pakilagay ko, kung ang magiging desisyon ng korte riyan, hindi nila pakikialaman at tama yung proseso, bigay na yung aumento na yun. Yun naman hindi pa nagbibigay, mabibigay sila in the future. Mapwera lang kung i-reverse yung decision na yun na medyo I doubt very much kung pakikialaman ng RTC yan. Meron po ba ring intervention o mga hakbang ang ECO para mapataas yung capacity to pay ng mga employers? Concern din naman po kasi sa mga manggagawa yung magkakaroon sila ng sapat na living wages sa gitna ng pagtaas ng mga bilihin. Totoo yun. Kaya sinasabi nga namin, yung sabi ko 90% doon sa mga micro, kumpanya, 8% yung large. Yung medium at large, mahaba ang PC niyan. Mataas pa nga ang binibigay niyan sa hinihingi .
Pero yung micro, nako, pasweldo lang dyan linggo-linggo, buong-buwan, problema na. Nung pag-Christmas ka, 13th pay, di ba ibigay talagang hirap. Kaya nga dapat yan, intervention ng gobyerno kailangan. Hindi naman kaya sustudihan ng gobyerno yung 47 billion na hindi tumatanggap ng aumento. Nag-aabang yan. Yung mga farmers, yung mga fisher folks, yung mga paano na yan, naiiwanan. Yung minimum wage earner, although hindi sapat sa living wage, at ang definition ng minimum wage, hindi naman living wage yan. Iba yung living wage sa minimum wage. Ang minimum wage is entry level sa kumpanya, para sa mga bagong graduate, para hindi abusuhan ng mga employer. Ang living wage, yung nakita ng buong pamilya, bumubuhay sa pamilya ng 4 na 5 tao sa pamilya. Halimbawa, yung asawa, minimum wage earner lang, yung babae, nagtatrabaho rin, pero isa nagtatrabaho, kasama yun. O yung babae, nagbebenta ng luluto, namamlansya, naglalaba, o meron silang kaprasong bakuran, nag-aalaga ng itik, baboy, manok, nagtatanim ng gulay, kasama yon. At yung binibigay na benepisyo ng gobyerno sa education, sa health, kasama yon. Yun ang living wage. Hindi po pwedeng isama mo yung definition ng living wage sa minimum wage. Iba talaga yon. Panghuli na lamang po, sir, ano ang ating mensahe? Anong mensahe ng ECOP sa gobyerno at sa mga manggagawa habang gumugulong ang kasong ito? Well, pagtulungan natin at hintayin natin ang desisyon ng korte at kung ano man yun, wala tayong gawa. Rirespetuhin natin. Marami pong salamat sa inyong oras, Employers Confederation of the Philippines President Sergio Ortiz Luis. Kaugnay niyan, aminado ang Department of Labor and Employment na ikinagulat ang pagpapatigil ng korte sa 85 pesos na minimum wage hike sa Metro Manila. Mula sa Maynila, live na magbabalita, Simon Gualvez. Mon, aapilahin ba ito ng DOLE, yung TRO? Yes, Cheryl, definitely aapela ang DOLE tungkol dito, lalo't nalungkot at di nga rin nila inasahan itong inilabas na temporary restraining order ng Pasig Regional Trial Court patungkol sa 85 pesos sa dagdag sa arawang sahod ng mga minimum wage workers dito sa Metro Manila. Yan ay lalo't unang beses kasi ito nangyari na may dumiretso sa local court para sa isang wage hike order. Nanindigan ang DOLE, dumaan naman sa tamang proseso at konsultasyon. Yung 85 pisong aumento sa minimum daily wage ng mga manggagawa dito sa NCR. Nagsimula dapat ang unang bahagi na 60 piso noong July 25. Pero dahil sa inilabas na status quo anti-order ng Pasig Regional Trial Court noong July 24 o isang araw bago ang inaasahan sanang implementasyon, minabuti ng DOLE na ibalik pa rin muna sa dating sahod bago ang wage order at sumunod na lamang sa utos ng korte. Aminadong ahensya, hindi nila inasahan na didiretso sa lokal na hukuman ang mga petitioner. Oras kasi na hindi tanggap ng employer ang direktiba ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB, dapat silang umapela sa National Wages and Productivity Commission o NWPC bilang isang quasi-judicial body. Pero imbis kasi na administrative appeal, isang civil case ang hinain ng dalawang kumpanya sa Pasig RTC Branch 12. Ginamit nilang argumento na labag sa konstitusyon ang aumento at magdudulot ng tinatawag na grave and irreparable injury o permanenteng pagkalugi sa kanilang negosyo. Ito yung naging ugat kaya naglabas muna ng TRO ang korte. Tumanggi muna ang DOLE na magbigay ng isasagot nila sa inilabas na utos ng RTC. Office of the Solicitor General na raw kasi ang nakatakdang humarap dito. Habang speculative naman ang naging tugon ni DOLE Secretary Francis Tolentino sa pangamba ng ilang grupo na baka maging precedent case ito o susundan sa hinaharap kapag may inilabas na kaparehong wage order. Cheryl, sa ngayon, nilinaw naman ng DOLE na kung sakali raw na ibinigay na ng employer yung 60 pesos na dagdag nitong mga nakarang araw para sa arawang sahod nga ng mga minimum wage workers dito sa Metro Manila, hindi na raw ito dapat pang bawiin o kunin pa sa mga empleyado o kahit nga
kunin sa next na payday, no, dahil daw ito ay vested right na ng mga manggagawa. Lumalabas daw kasi na wala pang alam ang NWPC at yung mga employer hinggil dito sa order, lalo't kahapon lamang ito na-receive, no, kung ikukumpara sa July 25 na implementation ng nasabing wage hike issue. Kaya naman ang sinasabi din ng DOLE, kung sakali daw na hindi susunod dito yung mga employer, pwede daw silang mareklamo ulit ng mga empleyado para sa paglabag sa General Labor Standards. Sa mga oras na ito, Cheryl, samantala, nagkakaroon ng pagtitipon, no, gathering na ngayon yung ilang mga grupo ng mga manggagawa dito sa may tapat ng isang ospital sa may Lacson Avenue sa Sampaloc, Maynila, para ipanawagan yung kanilang pagkondena sa nilabas ngang TRO dito sa 85 pesos na dagdag sa minimum wage ng mga manggagawa sa Metro Manila. Cheryl? Maraming salamat, Mon Gualvez. Samantala, tinataya ng Department of Energy na bababa ang presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Para sa detalye, nasa linya si Gerard de la Peña. Gerard, good news naman ang dala mo. Magkano ang inaasahang rollback sa petrolyo? Cheryl, ang sabi ng Department of Energy ay posibleng magkaroon ng rollback na 80 centavos ang presyo ng ang kada litro ng gasolina at 50 centavos naman sa kada litro ng diesel. May inaasahan ding rollback na 2 pesos and 30 centavos sa kada litro ng kerosene. Pero Cheryl, ito ay kaya tayo nagkaroon ng rollback. Ang pinapaliwanag kasi ng DOE, dahil ito doon sa parang nagkaroon ng tigil-tutukan itong nakaraang linggo. Kasi nga parang hindi na muna aatake ang US sa Iran para magbigay daan doon sa kung ano mang pwedeng mapag-usapan. Yun nga lang, Cheryl, ang problema, nag-resume ulit, nagkaroon ulit ng military strikes itong dalawang bansang ito, itong US at ang Iran. Kaya ang sinasabi ng DOE, since ito ay itong forecast na sinabi ko kanina ay nakabase sa 4 na araw na trading, yung trading ngayong araw na ito na kumbaga kasama yun sa i-average, kapag mataas ang presyo ng langis sa international market, baka raw itong rollback na ito mauwi sa walang galawan o baka magkaroon pa ng konting price hike. So aabangan natin kung ano yung magiging development sa international market ngayong araw na ito at yun yung i-announce sila sa Lunes kung ano yung magiging presyohan natin, ng pump price natin dito sa Pilipinas sa Tuesday. Na-excite pa naman kami, Gerard. Yun pala, kakarampot naman, di man lang umabot ng piso. Kakarampot at nanganganib pang tumaas. So yun ang aabangan natin dahil napaka-volatile pa rin o paiba-iba pa rin yung sitwasyon sa Middle East ngayon. Umasa, ngunit kulang pero kung patuloy yung pagbaba ng presyo ng langis, kung sakali man, pero ganito nga, sabi mo nga parang utay-utay ko, kaunti So, pag-usapan na lang natin itong yung subsidy, fuel subsidy na ipatutupad sa mga pampublikong sasakyan. So, tuloy yan. Paano magiging sistema? Oo, Cheryl, may mga reports na naglabasan ngayong araw na ito na sinabi ng LTFRB na tuloy pa rin itong fuel subsidy sa susunod na buwan at nagkakatalo na lang ngayon kung ito ba ay mananatiling 10 pesos per liter pa rin o magiging 15 pesos or 20 pesos per liter. So yun yung pinag-uusapan nila ngayon at we're hoping na maya-maya ay kakausapin tayo ng LTFRB tungkol dito. Pero alam mo, kung maaalala rin natin, itong nakaraang linggong ito, nitong Martes, sinabi ng Department of Energy na wala pa silang coordination sa DOTR tungkol sa bagay na ito. Pero ang sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin, as long as merong budget naman, ay maaaring makapagpatuloy pa rin itong fuel subsidy program para nga dito sa ating mga kapatid na tsuper ng Jeepney at UV Express. Yan ang pinag-aaralan nila ngayon kung magkano ang magiging discount na Kasi Cheryl, ito kasi yung naisip nila rin na gawing programa sa halip na magkaroon ng mataas na dagdag singil sa pasahe sa jeepney. So, titingnan natin kung ano yung magiging desisyon nila ngayong araw na ito. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Susunod, mga katutubong Aita sa kabundukan ng Capas Tarlac nangangambang mapaalis kung matutuloy ang pagtatayo sa Pac Silica facility sa New Clark City. Vice President Sara Duterte pumalag ang mga gumagamit umano ng kanyang mga pahayag para sa propaganda. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas.
Nanganganib na mapaalis ang mga nakatirang katutubong Aita sa isang sitio sa Capas Tarlac. Madadamay kasi ang kanilang lugar kung matutuloy ang pagpapatayo ng pinaplanong Pac Silica Industrial Hub. Magbabalita si Mon Gualvez. Sa bahaging ito ng bundok sa sitio Manabayukan ng Barangay Odonel sa Capas Tarlac, simpleng namumuhay ang mga katutubong Aita. Pero nanganganib na pala silang mapaalis sa lugar. Sa dokumentong nakuha ng News 5 mula sa barangay, kabilang ang sityong ito sa 11 lugar na masasagasaan daw sa gagawing high-tech industrial complex na Pac Silica. Aabot sa nasa 200 pamilya ang naninirahan dito sa sitio Manabayukan. Sabi nila, mula pagkabata, dito na raw sila namulat, kaya oras na matuloy ang proyektong Pac Silica, kakaba-kaba ang mga katutubo kung saan na sila mapupunta. Wala pa raw nagpupunta ng mga tauhan ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA sa lugar. Kung dalhin po kami sa bayan, wala po kaming alam na trabaho doon sa bayan, kundi dito lang po sa bundok. Naiyak ako, sir, kasi mahal ko po kasi yung bundok dito sa amin kasi lupa ng nuno po pa namin. Kung sino man pong maawa dito sa amin, wag po kaming palisin dito, sir. Wag po kaming idamay. Kahit na po babayaran nila, sir, ayaw po namin nakuha na kung pera lang sa amin, ayaw namin po yung kwan. Kasi dito po kami nabubuhay. Tulad sa mga tanim na po namin ngayon. Sa huling bahagi ng taon, target pirmahan ng framework agreement para sa Pac Silica. Oras na maisapinal, sisimula ng konstruksyon ng hub sa 2028. Pero sa pag-iikot ng News 5 sa lugar, napansin namin ng mga itinatayong libo-libong naglalakihang solar panels. Kasabay yan ng mga konkreto ring kalsada. Kaya tingin ng lokal na pamahalaan, tila done deal na ang proyekto. Pakiusap na lamang nila, makipag-ugnayan sana ang BCDA. Ang concern namin is yung water at saka yung electric supply na kakailanganin for the Pac Silica project. Naintindihan naman natin yon, no? Para yung at least ma-advance yung technology ng Philippines insofar as the AI technology is concerned. Sana makita rin naman yung ibang repercussions nito insofar as our community is concerned. Tingin din ng science group na Agham, mas nakatuon ang proyekto sa pangangailangan ng Estados Unidos kaysa sa pangmatagalang pag-unlad ng Pilipinas. This is actually development that is not for us. This is development that is for the US, wanted by the US, and we're being dragged to it. The value chain that we are pinning our hopes on is on the lower end. Handa naman daw ang Department of Justice na tignan ang mga issue sa legalidad ng Pac Silica. Kapatid, ako si Mon Gualvez para sa 1PH. Pinayuhan ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang publiko na maging mapanuri sa mga nagtuturo ng kultura ng China sa Pilipinas. Sa panayam sa StoryCon ng One News, sinabi ng kalihim na ilan daw kasi sa mga Chinese language teachers na nagtuturo sa bansa ay galing sa Jinan University ng China. Ito ang eskwelahan na naglabas ng teorya na bahagi ng Taiwan ang Batanes. Nakikita raw nila na ang partnership para sa cultural at language exchange ay nasa elementary schools pa. Kailangan bantayan mo yung mga baka maaring sensitibong impormasyon na lumabas. Pero yung basic and intermediate education, formative yan eh. So talagang pakialaman ng estado yan. Sa kabila ng gumugulong na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tuloy sa ibang trabaho ang Kamara. Ngayong araw, sinimulan ang pagsasagawa ng public consultation sa Isabela. Magbabalita si Mobile Journal Amy Atienza. Amy, ano ba ang layunin nitong public consultations? Cheryl, sa pagpasok ng budget season, tinitiyak ng Kamara na patuloy ang magiging partisipasyon ng publiko sa usapin ng 2027 National Expenditure Program. Mananatili umano ang mga reformang ipinatupad noong nagdaang budget hearing sa Kamara, kabilang ang kawalan ng small committee, pag-iimbita sa civil society at people's organizations at ang live streaming ng budget deliberations para sa taong ito. Ayon kay House Speaker Bogie D, nais ng Kamara na ipagpatuloy ang transparency measures bagaman hindi pa nila napag-uusapan ang iba pang mga reforma na maaari pang isulong. Ganyan din ang naging pahayag ni Secretary General Cheloy Garafil
kung saan sinisigurado niya na mas magiging maigting ang participatory measures ng Kamara para sa susunod na pagdinig ng NEP. Cheryl, ngayong araw nga sinimula ng Kamara ang pagsasagawa ng public consultation sa Isabela para raw makita ang mga programang kinakailangang bigyang pansin sa pagsusulong ng mga panukalang batas at sa pagsisimula ng pagdinig ng budget. Para sa mga taga-Isabela, agrikultura ang pangunahing sektor na nararapat na pagtuunan pa ng pansin. Kinakailangan din daw kasi ng karagdagang tulong sa nasabing sektor lalo na sa hirap na dulot ng El Nino phenomenon. Kaya kung maaari ay mayroong mas konkretong aksyon hinggil dito. Cheryl, trabaho lang, yan nga ang naging pahayag ni House Speaker D sa gitna ng mga panukalang tatalakayin at sa batikos na kinakaharap ng institusyon. Nagpapasalamat pa rin naman daw siya sa positibong trust rating sa nakuha mismo ng Kamara. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza. Sir Chinky, dapat ba mahal talaga ang aking engagement ring? Nako, pag-usapan natin to. Either this Chinkitan, your pambansang wealth coach, may nagsasabi kapag bibili ka, di ba, minsan ka lang naman ikasal at i-engage, dapat mahalan mo na. Oo, doon din ang taglay ng iyong pagmamahal sa iyong iniibig. Nako, mga kapatid, aanhin mo magandang mong engagement ring kung malulubog ka naman sa utang. Hindi lang kasi ang kasal ang dapat pag-ipunan, pati din ang buhay pagkatapos ng kasal. Alam mo, nangyayari po, sa panahon ng social media, madalas natin makikita yung mga diamond rings, di ba? May ilan nagsasabi, dapat katumbas ng pagmamahal mo kung gaano kamahal mo binibili ang engagement ring. Pero bago mo talagang isipin yan, wag lang natin paghandaan yung araw ng kasal, paghandaan po natin yung buhay mag-asawa. Kaya kung gusto nyo talagang hindi kayo mabroke after ng inyong wedding, number 1 tip ko po sa inyo, pag bibili ka ng engagement ring at saka ng mga wedding ring, buy within your means. Kung ano ang kaya, dun lang. Diba? Kung ang kaya nyo lang talaga yung simple lang wedding band na tigli 500 piso, diba? Doon ka mag-umpisa. Diba? Kung nakaipon-ipon ka na, tsaka ka bumili ng tinatawag na mas maganda. Alam mo, mas mahalaga kasi ang marriage kaysa sa wedding ring. Isang araw lang proposal, isang araw lang kasal, pero ang marriage panghabang buhay. Mas maganda na ilagay niyo po sa pag-uumpisa ng inyong pamilya. Pangatlo, kilalanin mo ang partner mo. May mga tao na simple lang gusto, may mga tao na talaga, dream nila talaga ay magkaroon ng magandang wedding ring. Hindi ito tungkol sa presyo kundi ito pagpapahalaga ng bawat isa kung anong gusto nyo talagang magiging future nyo. Alam mo, ang tunay na financial investment ay foundation nyo. Alam mo, mas maganda, aside from pag-ipunan na yung tinatawag engagement and wedding ring, yung emergency fund, yung bahay, di ba? Yung insurance, yung investment, di ba? Dahil ito ang mga makakatulong sa buhay mag-asawa sa mahabang panahon. Kaya nga, ang tanong ko sa iyo, kung ikaw, kakasal ka, di ba, o engage ka, mahalaga ba sa iyo na mahal talaga ang wedding ring mo? O mas mahalaga sa iyo na pag-usapan at paghandaan nyo ang buhay mag-asawa? Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Pumalag si Vice President Sara Duterte sa mga gumagamit sa kanyang statement para sa propaganda. Kasunod dito ng paglabas ng kanyang spliced video tungkol sa pag-hire umano ng gunman sa halagang 5,000 piso. Sinabi niya ito habang kinukondena ang gun violence sa bansa. Nakakalungkot na marami sa ating mga Pilipino ang ginawang Diyos ang pera.
Kasabay nito, nilinaw ni VP Sara na para sa kanya, wala silang away ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang problema niya raw ay ang pamumuno ni PBBM. May problema ako sa kanya bilang presidente. Dahil he's a weak leader, wala kaming alitan na personal na dalawa. Baka para sa kanya, meron, pero para sa akin, wala. And whatever I say, whatever comment I have with his administration and with the government right now is my right to freedom of speech. Ilang araw nang nasa The Hague sa Netherlands si VP Sara para bisitahin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi naman daw niya naikwento sa ama ang kinakaharap na impeachment trial. Kung ako ay matanggal sa opisina, ako ay magtatrabaho pa rin para sa Pilipinas, sa ibang bansa. Nawala na ang siksikan at umayos na ang kalsada sa paligid ng Baclaran Church. Pansamantala kasing ipinagbawal ang mga nagtitinda sa bangketa. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Francis Rivera. Nang dahil sa zero vendor policy ng barangay, mas kita na ang maluwag at malinis na daanan dito sa Baclaran. From this to this. Dito yan sa mga kalsada sa paligid ng Baclaran Church. Hindi na po kailangan po kasing pumunta ang MMDA kung ginagawa lamang po, sinusunod ng ating pamahalang barangay ang mga ordinansang ginawa po namin mga kagawad. Isinira kasi ng barangay ang ilang stall at pinaalis ang mga street vendor dahil sa kakatapos lang na Asian Summit. Mula sa kaliwat kanang street vendors o kung minsan dito pa sa gitna ng kalsada nakapwesto, ngayon mas kita na ang mas maluwag at malinis na daanan. Approve yan sa mga dumadayo. Kasi pag may mga vendors din kasi napupuno yung kalsada, parang ang crowded, tignan masyado. Kita ko po sa TV lang po is marami yung vendor dati dito. Parang mas na-observe ko po, mas okay yung ngayon kasi hindi siya nakaka-apekto sa mga vehicle po. Sabi naman ng barangay, babalik din ang mga nagtitinda. Pero titiyakin nilang mas magiging maayos na ito. Ang kailangan lang naman dyan, no, yung ma-implement talaga, no, yung mga safety measures, no, dito po sa ating barangay Baclaran, no. Tulad nung pagiging visible po sana, no, ng ating mga kapulisan, no, ng ating mga tanod. Kailangan din siyempre na mag-ingat, tsaka tingnan nila yung mga gamit nila kung sakali mang pupunta sila ng Baclaran. Kung may reklamo, tsaka lang din tutugon ng kapulisan, barangay. Mga kapatid, mobile journalist Francis Rivera po, hatid ang mukha ng balita. Tumatayong ina at ama ngayon ang isang padre de pamilya sa Caloocan City. Ito ay matapos tamaan ng komplikasyon sa panganganak ang kanyang misis. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Daniel Dayaw. Sa hirap at ginhawa, yan ang pinatutunayan ng isang mister sa Caloocan City matapos tamaan ng seryosong komplikasyon ang kanyang misis, gulot ng panganganak. 5 buwan na ang anak ni Mark at Camille, pero si Mark muna ang tumatayong ina at ama matapos tamaan si Camille ng hypoxic ischemic encephalopathy o HIE. Noong February 23 po, ma'am, na nanganak po ang asawa ko, emergency CS. Pagkatapos po noon, nagkaroon po siya ng serious complication. Umpisa po noon, nagbago na po ang lahat. Napakahaba na po ng naging laban namin sa ospital. Ang HIE ay nangyayari kapag nagkulang ang oxygen at dugo na dumadaloy sa utak. Maaari nitong maapektuhan ang paggalaw at kamalayan. Depende kung gaano kalaki yung damage sa brain ng pasyente. Some patients can recover right away, pero some patients will remain bedridden. Kasi nga, kung big part of the brain is affected. Bukod sa hirap ng sitwasyon, nagpapabigat din ang gasto sa gamutan. Bawat araw, iniisip ko po yung gastusin sa gamot, sa therapy, at yung pag-aalaga po sa asawa ko. Umabot na po sa ilang milyon. Almost 5 million na din po yung kabuuan ng gastusin mula po nung ma-hospital siya hanggang ngayon.
tuloy-tuloy pa din po yung gastos. Kaya ang naisip ni Mark na paraan, ang shirt for a cause. Sa mga gusto pong magkatulong, meron po akong shirt for a cause na ginagawa. 250 pesos po each. Mag-message lang po sila sa akin at doon po ipaprocess. Mahal na mahal ko siya. Araw-araw ko siyang ipaglalaban. Gagawin ko ang lahat para bumalik siya sa dati. Yung pinakapangarap niya talaga is yung maging mommy. Gagawin ko ang lahat para maranasan niya yon. Mga kapatid, Mobile Journal, Daniel Dayaw po hatid ang mukha ng balita. Susunod, buong bansa nag-watch party para sa performance ng SB19 sa Lollapalooza Music Festival. At comeback teleserye ni Marvin Agustin at Jolina Magdangal malapit nang mapanood. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Hola mga kapatid, happy Friday sa inyo. We find ourselves here in Hong Kong dahil syempre magdi-Disneyland tayo para sa Pixar Summer Fest na ipapakita ko sa inyo ang mangyayari at syempre sa Inay's Level Up na nasa 1PH din every Saturdays. But anyway, speaking of mga global events, eto na nga, inabangan ng buong Pilipinas ang makasaysayang performance ng SB19 sa Lollapalooza. May report tungkol dyan si Von Belenario. Walang mapupuyat at magpapaawat. Yan ang mantra ng 18 nang dumagsa sila sa Luneta para sa watch party event na inorganisa ng Department of Tourism bilang suporta sa Mahalima sa kanilang historic Lollapalooza set pasado 1:30 ng madaling araw. Kamakailan lang nang inanunsyo ang SB19 as tourism ambassadors ng Pilipinas. Nang magsimula ng performance ng Kings of P-Pop, hindi na nagkamayaw sa pagsigaw ang mga 18. Paano ba naman? Hataw at todo bigay sina Josh, Justin, Pablo, Ken at Stel sa Lollapalooza stage nang i-perform nilang ilan sa kanilang hit songs tulad ng Gento, Dungka, Mapa at marami pang iba. Nagbistulang live concert talaga ang nangyari dahil ang mga 18 na nanood sumabay sa bawat indak ng SB19 at nakikanta sa bawat birit nila. Bukod sa Luneta, may iba pang watch party sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Happy birthday! 14,581. Ganyan na karami ang pananghaliang pinagsamahan ng Itbulaga Dabarkads. Happy birthday sa atin! Happy 47 sa lahat ng Dabarkads mula Batanes hanggang Hulo at sa buong mundo! Happy birthday! Gen X, Millennial, Gen Z, Gen Alpha, yung nabanggit mo, Gen Beta. Ayan na, nag-iitbulaga na rin. Happy birthday! Ito, para kaming mangga ang Itbulaga. 47 na pero may asim pa. Okay. Asim! 3 taon na lang mga kaibigan, 50 na po kami. At kalahating siglo pero ang tuwat saya laging uso sa mga Pilipino. Pauusuhin namin yan habang buhay. Bilang bahagi ng pagdiriwang, muling bumisita ang mga former legit at OG Dabarkads. Madami kasi ako magandang memory sa Itbulaga. It's where I started to know how to do things, how to do everything in show business. Because tinuruan nila ako Kung hindi dahil sa kanila gano'n, hindi magiging makapalang mukha ako. I think yung kasirola ng Kabayanan. Oo. Yung nagli-lift ng kasirola, tapos pipiliin nila kung ano yung sa pakiwari mo dun sa 4 na kasirola, kung ano yung malaking prize. Premyo. Ang jackpot prize ay 500 pesos. Nakisaya naman sa Gimme 5 ang mga dating EB Babes at Street Boys.
Tuloy-tuloy ang kasiyahan sa 47th anniversary ng Itbulaga sa Sabado sa TV5. Kapatid, ako si Von Belinario para sa 1PH. At eto na sa iba pang balita, Flashback Friday tayo sa Marjo. Nakachikahan nga natin ang latest stars ng TV5 series na Mommy Guard. O diba, Jolina Magdangal at Marvin Agustin. Ano nga bang aabangan sa kanilang bagong serye sa TV5? Narito po ang report. Nostalgia is so back dahil after 12 years, back to their serye days sina Jolina Magdangal at Marvin Agustin o Marjo. Magsasama sila sa pinakabagong show sa tanghali na Mommy Guard na siyang role ni Jolina. Si Marvin gaganap na owner ng school kung saan magkatrabaho si Mommy Guard. Na at ease agad yung loob ko kasi first time kong gagawa ng serye sa Channel 5 and nung nalaman ko na siya yung mga kasama ko tsaka si Papa Dom, sabi na at tsaka si Papa Dom, talagang sabi ko, ay, ang saya nito. Bagong-bago, mai-in-love kay Jolina. Bagong-bago to, bagong-bago. Cute yung show. Masaya siya gawin, masaya yung characters. Kaya, I guess, parang comfort zone namin to ni Jolina. Kasi yung huli naming teleserye, mabigat eh. Sobrang na-touch ang dalawa na bumaha ng positibong comments at excitement ang balik ng bala nila. Nagugulat din sila na kahit younger generation ay tinatangkilik sila. Minsan nga nagtataka ako pag may mga magpapapicture na bata, parang talaga bang naabutan mo ba talaga ako? Parang ganun yung iniisip ko. Sabi niya, yung lola ko po. Sabi po ng lola ko, sikat kayo dati. Tuwan-tuwa talaga ako kapag may mga batang ganun kasi parang tas nakikita ng mga anak ko, parang hindi sila makapaniwala. So doon ako natutuwa pag nakikita ng mga anak ko na may nagpapapicture na parang kaedad lang din nila. Pero ang sarap din talaga pag may yung feeling ng nostalgia kasi siguro napagdaanan natin yung wala pa lahat ng social media. Tas Bukod sa nostalgia, mahalaga raw na bigyan ng spotlight ang unsung heroes ng bansa, ang mga security guard. Isa yun sa kaya rin ako napa-yes dito sa project na to dahil it's time na mapansin natin ang ating mga guard, kahit babae man o lalaki. Kasi hindi natin nalalaman din yung may pinagdadaanan din sila, tao rin sila, kumbaga hindi sila parang inuutusan lang at gagawin nila, may feelings din sila, and minsan hindi natin naririnig kung ano rin yung mga hinaing nila eh. At yan ang latest sa showbiz. Balik sa inyo dyan sa studio. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Saluhan niyo po kami ulit sa Lunes dito sa Balita ang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.